Saan ka pupunta, Celine? Tanong sa kanya ni Mrs. Mildred nang makita siyang palabas sa villa. Maglalakad-lakad lang po sana, tita, sagot niya na may ngiti sa kanyang mga labi. Mainam kung ganun, but can I talk to you for a moment? Actually, kanina pa kita hinihintay na magising. Tumango si Celine. Maaga pa naman. 6:00 pa lang ng umaga kaya kahit isang oras siyang maantala sa binabalak niyang pagwa-walking. Maganda raw kasi sa buntis ang pag-eehersisyo. At gusto niyang umpisahan sa paglalakad muna. Nasa first trimester pa lang ang pagbubuntis niya kaya mild na exercise muna ang napili niyang gawin. Kailangan niya munang maging maingat sa kilos niya dahil sensitive pa ang kanyang baby. Buo na ang kanyang loob. Itutuloy niya ang kanyang pagbubuntis kahit lihim. Bubuhayin niya ang kanyang anak kahit walang kaalam-alam ang ama nito. At kapag tapos na ang issue ng Regal Empire, balak niya na aalis silang tahimik na mag-ina sa lugar na iyon. Bahala na, pero kung magiging pabigat lang sila na mag-ina kay Joaquin, mas maganda na lang siguro na lalayo na lang sila. Tutal naman, wala namang mahalaga kay Joaquin kundi ang kumpanya lamang. Tere dito, palibas ay alam ng ginang na masunurin siya kaya inakay siya agad sa may gazebo. Bakit namumutla ka? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Lumunok muna si Celine para hindi pumiyok sa pagsagot. Hindi kasi ako nakatulog kagabi, tita. Napuyat ako dahil sa Korean drama na pinanood ko. Ang ganda po kasi kaya hindi ko po tinantanan hanggang finale episode, at pagsisinungaling niya. Nagsisinungaling siya dahil hindi talaga siya nanood kagabi. Walang K-drama, basta hindi lang siya makatulog. Paano ba siya makakatulog kasi kung ano-ano na lang ang itinatakbo ng isip niya? Alam niyang masama ang pagpupuyat sa buntis pero overthink malala talaga siya, Hindi niya mapigilan. Ganoon ba? Nagdududang pinasadahan ni Mrs. Mildred ang kabuuan niya. Ano po pala ang sasabihin mo sa akin, tita? She asked, to change the topic. Yeah, about that. Huminga ng malalim si Mrs. Mildred. Nakatanggap kasi ako ng tawag mula sa maid namin sa States kagabi. At sinabi niyang inatake raw sa puso ang asawa ko. Mabuti na lamang at mild heart attack lang daw at ayos lang naman na daw ang kalagayan niya. Ang kaso'y naglalambing ang asawa ko na sana umuwi ako doon para alagaan siya. Parang gumuho ang mundo ni Celine sa ibinalitang iyon ni Mrs. Mildred. Pati pala ito ay iiwan na siya. Kailan po kayo aalis? Naitanong niya sa malungkot na tinig. Mamaya na ang flight ko. After nating mag-usap ngayon ay magbibihis na ako. Tumigil saglit ang paghinga niya. Nais niyang sabihin na bakit ngayon pa ito aalis kung kailan kailangan niya ng kasama. Hindi naman niya magawa dahil syempre mas mahalaga na mapuntahan nito ang asawa. Nakaramdam din siya ng inggit. Siya kaya, kailan din kaya iyong araw na kakailanganin siya ng kanyang asawa? Mapait siyang ngumiti sa kaloob-looban niya. Asa pa siya. Si Joaquin kakailanganin siya. Guguho na ang mundo ay malamang hindi pa rin iyon mangyayari. Gusto mo bang tawagan ko si Joaquin para sabihing samahan ka na lang dito kaysa ganito na magkalayo kayo? Malamang bumakas sa kanyang mukha ang matinding kalungkutan at pangungulila niya sa asawa kaya ganoon ang nasabi ng kanyang tita Mildred. Nako, hindi po. Masyado pong busy si Joaquin. Ayaw kong dumagdag pa sa alalahanin niya, aniya. Subalit hindi na niya napigilan ang pamimintana ng luha sa kanyang mga mata, parang pinipiga ang kanyang puso. Ganito pala ang pakiramdam sa kasabihang tulak ng dibdib, kabig ng bibig. Iba ang sinasabi ng bibig niya sa gusto ng damdamin niya. Magkasalungat, at napakasakit yun para sa kanya dahil ang totoo hinihiling niya na sana makasama rin siya sa mga alalahanin ni Joaquin, lalo na ngayon na dala-dala niya ang magiging baby nila. Sana masabi niya na kailangan din niya ito. Sigurado ka, paniniyak ni Mrs. Mildred. Inabot na nito ang kamay niya at ginagap. Napahikbi na siya ng tuluyan. Opo, tita, nalulungkot lang po ako kasi mamimiss po kita. Panipi. Napabuntong hininga ito. Babalik naman ako dahil hindi ko pwedeng iwanan ang mga negosyo ko rito sa Pilipinas ng matagal. Napasinggot siyang tumango. Mag-iingat po kayo, panipi. Mahigpit na silang nagyakap. Hindi nagtagal ay mas madamdamin pa silang nagpaalaman na magtita. Nag-iyakan sila na animoy mag-ina na magkakawalay. Laban lang, self. Hindi bale, malapit ka nang magkaroon ng anak na hindi ka iiwanan at hahayaang mag-isa, bulong ni Celine nang hindi na niya mat-anuan ang umalis na sasakyan ni Mrs. Mildred.
Madamdamin niyang ibinaba ang tingin sa kanyang tiyan at hinaplos iyon na nakangiti. Celine. Eksaktong pag-angat niya ng tingin ay ang boses ni Jasper. Hindi niya namalayan na dumating ito at nakatayo na sa kanyang harapan. Jasper. Nahintakutan siya dahil syempre ay batid niyang ito ang nagtraidor sa kanyang asawa. Nakaramdam din siya ng inis dahil kung hindi sa lalaking ito ay hindi sana ganoon magiging busy si Joaquin. Hindi sana siya inabandona para sa kumpanya. Kumusta? Prenteng bati nito sa kanya na parang walang ginawang masama. Mabuti naman. Anong ginagawa mo rito? Nag-alalang tanong niya. Napahakbang siya ng isa. Oras na may gawin na hindi maganda sa kanya si Jasper ay katapusan na niya. Wala siyang kalaban-laban dito. Nagkibit balikat ang binata. Iniikot nito ang tingin sa paligid bago sumagot. I just want to visit Tita Mildred. Nandito ba siya? Nako, kaalis lang. Pabalik siya sa States para bisitahin ang kanyang asawa doon. Nagka-heart attack daw kasi pero maayos naman na ang kalagayan. Kalmanteng sagot niya pero sa loob-loob niya ay parang matatae na siya sa nervyos. Sana naman huwag siyang idamay ni Jasper sa agawan nila ng kumpanya ni Joaquin. Oh, I see. Tumango-tango si Jasper. Bum-ontong hininga. Sa bagay tapos na ang investigation, pwede na nga pala siyang lumabas ng bansa. Mukhang nahuli ako, panipi. What if tawagan mo na lang siya? Mungkahi niya na dapat ang kasunod ay, tapos umalis ka na. Subalit kinagat niya ang dila para hindi maisatinig. Sa tingin niya mas delikado ang buhay niya kapag nahalata ni Jasper na takot siya rito. Hindi dapat siya magpapahalata, kailangang normal pa rin ang kilos niya. Pero saka na. Mas gusto ko na lang na makipagkwentuhan sa iyo. Panipi. Hindi ka ba busy? Panipi. Nagkibit at napalabi ang gwapo sanang binata pero garapal naman sa kapangyarihan. Hindi naman. Gusto mong kumain sa labas. Panipi. Ayan na, kikidnapan na niya ako. Niyaya niya akong kumain pero ang totoo parte iyon ng plano niya. Exaggerated na hiyaw ni Celine sa kanyang isipan. Nagtatawa si Jasper. Relax lang, Celine. Wala akong balak na masama sa iyo. Wala kang kinalaman sa amin ni Joaquin, okay? Pagkatapos ay pang-aamo nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin at sasabihin na ng mga sandaling iyon. Napahiya na siya, Booking na siya, Galit ka rin ba sa akin dahil sa ginawa ko sa Regal Empire? Panipi. Wala siyang masabi talaga, napakurap lang siya. Pagkway naramdaman na lamang niya ang pagdantay ng kamay ni Jasper sa kanyang balikat. Ayos lang, Celine. Nauunawaan ko kung galit ka sa akin. Pero pwede bang makainom muna kahit tubig lang sa loob bago ako umalis? Panipi. Inalis niya muna ang kibig sa kanyang lalamunan bago nagsalita. Hindi naman ako galit. Wala naman akong alam sa mga pinagagawa niyo ni Joaquin. Hindi ko lang inasahan na magpupunta ka rito. Iyon lang. Panipi. Lumapad ang pagkakangiti ng binata. Thanks, Celine. Ngumiti na rin siya. Gusto mo kamo ng maiinom? Halika pasok ka. Sa kabilang banda, halos lumitaw ang mga litid ni Joaquin sa kanyang leeg sa nakikita niyang pag-uusap nina Jasper at Celine. Tumataas baba rin ang dibdib nito't nagngingit-ngitan ang mga ngipin. No, Celine, huwag mong papasukin ang lalaking yan sa loob. At hiyaw niya nang makita niyang parang niyaya ni Celine si Jasper. Damn it, napakalakas na mura niya pa nang papasok na nga ang dalawa sa loob ng villa. Boss, anong nangyayari? Nagmamadali tuloy ng pasok si Secretary Dem sa kwarto niya na may hawak na toothbrush at bumubula ang bibig. Si Jasper, nasa Villa Verde, imporma niya sa tauhan. Nakipanood na rin si Secretary Dem sa mga monitor. Hinanap niya si Jasper at nasa tatlo na sila ni Celine dahil nasa living room na ang dalawa. Subukan mo lang saktan ni dulo ng daliri ng asawa ko't mapapatay na talaga kita, Jasper. Nakakamao na sabi ni Joaquin nang halos hindi na niya makayanan ang nakikita niyang sweetness ng dalawa. Saglit lang, Jasper, ikukuha kita ng maiinom, narinig niya pa kasing pag-alok ni Celine kay Jasper ng inumin. Maliwanag na niyang naririnig ang usapan ng dalawa dahil hindi na maingay, hindi tulad sa gate kanina. Thanks, Celine. Pasensya ka na kung naaabala kita, sabi naman ni Jasper. Ayos lang, pa-cute na sabi pa ni Celine bago umalis at nagtungo sa kusina. Napapikit si Joaquin. Bakit ba nagpapakita pa rin ng kabutihan si Celine kay Jasper?
Hindi ba nito alam na kalaban niya ito? Imposible na hindi nito alam. Gigil na naibulalas niya. Naipalo niya ang kamay sa desk na kinalalapagan ng main server at computer ng mga monitor. Sa tingin ko, boss, nagpapanggap lang si Miss Celine sa mabuti niyang pakikasama ay Sir Jasper. Itinuro ni Secretary Dem si Celine sa Cam 4. Nagpupuyos sa galit na tiningnan naman iyon ni Joaquin. Doon ay nakita niyang napatutop si Celine sa dibdib. Huminga ng malalim ng ilang beses at nakailang beses na sinilip si Jasper sa living room na animoy takot na ito kay Jasper. Alam ni Miss Celine ang ginagawa niya, sir, sabi pa ni Secretary Dem. Sa sandaling iyon ay parang nabunutan ng madaming tinak sa dibdib si Joaquin. Mabuti na lang pala at ganoon. Akala niya talaga ay tatangtanga na naman ang kanyang asawa. Siguro panahon na para magpakita ako sa kanya. Pupuntahan ko siya, maya-maya ay bigla ang desisyon niya. Huwag kang padalos-dalos, sir. Isipin mo na kapag oras na lumabas ka na at makikita ni Sir Jasper, tiyak na iisipin niyang kahinaan mo talaga si Miss Celine, subalit ay maagap na pidgel sa kanya ni Secretary Dem. Dumipa ito sa dapat ay lalakarin niya paalis. Natigilan naman siya. Pagkuwan ay napasuklay ng buhok, hanggang sa naimura na lamang niya. Naiipit siya sa sitwasyon na bumalik sa mga monitor. Doon ay nakita niyang kay lapit-lapit ng mukha ni Jasper sa Cam 3 at nakangising demonyo pa. Nakita na nito ang hidden camera. Ang tuso talaga ng hip. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Tinawagan siya nito. So, pinapanood mo pala ang asawa mo ng lihim, insan. Akala ko pa naman ay wala ka ng pakialam sa kanya. Sabi nito agad nang sagutin niya ang tawag. Leave my wife alone, sick bastard. Sagot niyang nagngingit-ngita ng mga ngipin. Wala nang dahilan para magmaang-maangan siya. Bahagyang natawa si Jasper. Chill lang, insan, dahil mabait sa akin si Celine. Wala akong balak sa kanya. Panipi. Huwag mo akong pilitan na ano, na gumamit ng dahas. Bakit hindi mo gawin para sa kaligtasan ng asawa mo? Napapikit siya't pinuno niya ng hangin ang dibdib pagkatapos ay ibinuga rin lahat kasabay ng pagyuko ng ulo. What do you want? Panipi. The 800 billion secret fund. Walang ligoy na sagot ni Jasper. Dahan-dahan ay itinaas ni Joaquin ang tingin sa monitor na kinaroroonan ni Jasper. Dahan-dahan naman ang pagngisi nito sa kanya na animoy nakikita siya. Naglaban ang tinginan ng magpinsan sa pagitan ng hidden ng camera. Heto na ang napahinto si Celine sa paghakbang dala ang isang tray na may nakalagay na merienda. Sorry, may kausap ka pala. Panipi. Nasa tainga ang cellphone ay tumingin sa kanya si Jasper. Ngumisi at ilang minuto rin na nagtagal ang pagtitig na ginawa nito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin. Suddenly she felt awkwardness. Dalhin ko ito sa balcony. Hintayin kita doon, at aniyang sinimulan ang paghakbang palabas. No, Celine. Subalit mabilis na nahigit ni Jasper ang kanyang braso upang pigilan. Sabay na tayo. Tapos na iyong tawag. Wala naman iyong halaga. Isang tao lang na nangumusta. Sandaling lamikot ang mga mata ni Celine. Napasulyap sa cellphone na hawak ng binata tapos bumalik sa mukha nito. Hindi niya alam pero iba ang naging kutob niya sa kausap ni Jasper. Akin na, yan. Ako na ang magdadala. Gentleman na kinuha ng binata sa kamay niya ang tray ng pagkain. Sige, salamat, pagpapaunlak niya naman. Nagpatiuna ng lakad si Jasper patungong balcony ng villa. Tahimik naman na nakasunod siya rito. Napakaganda talaga ng Villa Verde. Napakaswerte ni Tita Mildred na may ganito siyang pahingaan. Ani Jasper nang ailapag nito ang tray sa lamesa ng outdoor sofa set sa may balcony. Oo nga, namangha nga ako nung first time kong dalhin dito. Panipi. Ako rin noon. Panipi. Umupo na sila. Magkatapat. Nagngitian. Damn it. Kung nakangiti sila, panay naman ang mura ni Joaquin na nanunood sa kanila sa sandaling iyon. Ni hindi nito magawang umupo dahil sa parang horror movie na pinapanood nito sa mga monitor. Halo-halo ang kanya ng nararamdaman. Sumisikdo ang kaba at takot sa kanyang dibdib. Sir, huwag kang magpapadala sa bug zone ng damdamin mo. Alam mo na patibong lamang ang lahat ng iyan ni Sir Jasper, pagpapakalma sa kanya ni Secretary Dem. Naisuntok ni Joaquin ang kamao sa desk. Nayanig ang mga computer monitor sa lakas niyon. Gustong-gusto niya talagang suntukin si Jasper.
Kumusta ang pinatrabaho ko sa iyo? Ilan na ang stocks na nabili natin? Di Kawasay tanong niya sa tauhan. Maliban sa dobleng offer natin sa kanila ay marami pa ring talaga ang nagtitiwala sa pamamahala niyong mag-ama, sir. Willing pa rin silang tumulong para sa Regal Empire kaya konting hakbang na lang ay mahihigitan mo na ang shares ng Tita Divina mo. 20% shares na lang ang kulang natin. Sa nalaman ay sumigla ang mukha ni Joaquin pero saglit na saglit lang iyon. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo, Secretary Dem. Kailangang bilasan na rin natin. Hindi ko talaga maintindihan kung paanong nalaman ng Jasper na iyan ang tungkol sa secret fund. Siguro ay pinahalongkat niya lahat ng overhead expenses ng kumpanya, sir, malamang nakita niya doon ang discrepancy at pinaimbestigahan niya kung saan nagpupunta ang pera na hindi malinaw kung para saan. Napapikit at napayuko ng ulo si Joaquin. At minsan pa'y nasuntok niya ang desk. Tuso talaga ang walang hiyang, yan. Kaya nga kumalma ka lang, sir, dahil baka sa isang pagkakamali mo lang dahil sa init ng ulo mo ay makakita na naman siya ng butas laban sa iyo. Umupo ka muna. Pinilit siyang pinaupo si Secretary Dem sa gaming chair. Huwag mong hayaan na magwagi siya na galitin ka dahil iyon talaga ang sadya niya ngayon. Ang makita kang magalit dahil sa selos mo. Panipi. Joaquin groaned helplessly, hanggang sa nakatanggap ng tawag si Secretary Dem. Hinayaan niyang sagutin iyon ng kanyang secretary. Nakatiimbagang na pinanood naman niya ulit sina Jasper at Celine. Patuloy ang dalawa sa pag-uusap sa balcony. Masarap itong red velvet cake na ito, papuri ni Jasper sa merienda. Gawa layan ni Tita Mildred kahapon, napangiting saad ni Celine. Mahilig na rin pala siyang mag-bake. Buti hindi rin niya pasukin ang baking sa negosyo niya. Noong Tita Mildred, all of her hobbies turn into her businesses. Panipi. Sa tingin ko malapit na nga. Panipi. Nagtawanan sila. I'm happy, Celine, that you're doing okay here. Ang hindi ko makuha ay bakit hindi na kayo magkasama ni Joaquin. May naging problema ba kayo? Dagling bumalatay ang lungkot sa mukha ni Celine. Wala naman. Nabisi lang siya. Isa pa expected naman ng ganito ang ending ng kasal namin. Panipi. So talaga palang loveless marriage ang nangyari. Marriage for convenience ika nga. Ganun na nga siguro, sang-ayon niya and as usual naraindaman na naman niya ang parang may sumaksak sa puso niya. At mahapdi, if that's the case, then I'm the one apologizing for what Joaquin did. Panipi. At bakit naman? Panipi. Nagkibit balikat si Jasper, dahil nagulo ang normal at tahimik na buhay mo. Nadamay ka sa gulo ng pamilya namin. Kasalanan ko rin naman. Ginusto ko rin kaya walang dapat sisihin. Ibig sabihin gusto mo na talaga noon pa ang pinsan ko. Panipi. Ha, muntik na siyang maging speechless. Hindi, mabuti at naikantre niya pa rin. Nga lang ay ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Natitiyak niya na nagmistula siyang teenager na nag-blush. Hindi ka naman papayag na magpakasal kung wala kang naramdaman kahit konting atraksyon sa kanya noon, Panunukso pa rin sa kanya ni Jasper. Inirapan niya ito. Ang alam ko juice ang iniinom mo hindi alak. Analakas ng tama mo. Natawa si Jasper. Sorry, sa tingin ko kasi para lang kayong bata na naglalaro ng bahay-bahayan na may kasamang tagu-tagwa ng pinsan ko. Nakakaaliw. Panipi. Anong nakakaaliw? Nakaka-stress ka mo. Para kaming mga tanga. Panipi. Well, nakakaaliw dahil kita namang mahal nyo ang isa't isa pero tinitikis nyo ang damdamin nyo. Muli niya itong inirapan. Pinagsasabi mo, wala nga yung pakialam sa akin. Isang buwan na nga yung hindi nagpapakita. Paano mo naman nasabi na wala siyang pakialam sa iyo? Heto nga't dinala ka sa magandang villa na ito. Napasimangot siya. Ang sabihin mo, dinala lang niya ako rito para protektahan sa mga reporter dahil sa kapakanan din niya. Siyempre kapag napahiya ako ay mapapahiya siya lalo. Panipi. Sa tingin mo iyon lang ang dahilan. Sunod-sunod na tamo ang kanyang ginawa. Oo, iyon lang, yun. Panipi. Hindi nakita ni Celine na may sinulyapan sa itaas ng balcony si Joaquin bago muling nagsalita ang hidden camera na para lamang sprinkle kung hindi titingnang maigi. Malay mo naman nandyan lang siya sa tabi-tabi. Nakasubaybay sa iyo. Pinapanood bawat kilos mo. Nalukot ang ilong niya. Asa pa ako. Kilala mo ang pinsan mo, Jasper, daig pa ng bato ang puso nyon. Kita mo nga nat-itis ako.
Ganoon ba ang pagmamahal? Panipi. Hindi na nagsalita pa si Jasper. Nakangiti lang. Ubusin mo na nga iyan. Baka gutom ka lang kaya kung ano-ano ang sinasabi mo, aniya rito. Panaka-naka ang irap niya. Sumimsam naman si Jasper ng juice. Maya-maya ay tumayo na ito bilang hudyat na tapos na ang pagbisita nito. I have to go, Celine. Babalik na lang ako ulit pagbalik ni Tita Mildred, anito. Sige at salamat na rin sa saktong pagbisita mo dahil hindi na ako masyado nalulungkot sa pag-alis niya. Tumayo na rin siya, ihatid na kita sa labas. Panipi. Habang patungo sila sa gate ay nag-uusap pa rin sila. Mag-isa ka lang ba ngayon dito? Hindi ka natatakot? Tanong ni Jasper. May kasama ako, si Aling Cora, ang caretaker nitong villa, kaso umuwi siya kapag tapos na ang trabaho niya dahil sa special child niyang anak. Mamaya, andito siguro ulit iyon. Panipi. Tumanggo-tango si Jasper. Mabuti pala kung ganon. Panipi. Ngumiti lang siya. Pagdating nila sa labas ng gate ay agad sumakay si Jasper sa kotse nito. Ilang kaway pa sila bago tuluyang nawala sa paningin ni Celine ang binata. Naginhawaan siya. Pasalamat niya at tapos na. Salamat dahil nakaraos siya sa pakikipag-usap kay Jasper na buhay o ligtas siya. Akala niya talaga ay may masamang gagawin ito sa kanya. Nahaplos niya ang kanyang tiyan. Sana talaga ay totoo ang sinabi ni Jasper na hindi siya kasali sa gulo nila ni Joaquin. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may mangyaring masama sa kanyang anak. Bumantong hininga siya't ipinasya ng isara ang gate ng Villa Verde. Subalit hindi pa naglalapat ang dalawang malaking bakal na pinto ay biglang umikot ang paningin niya. Natutap ni Celine ang noo at ikinurap-kurap ang mga mata. Nahihilo siya, at malamang sanhi ng kanyang pagbubuntis. Please, huwag ngayon. Wala akong kasama, hintakot niyang naiuso. Humawak siya ng mahigpit sa gate subalit nanlupaypay pa rin siya nang tuluyang ginugup siya ng matinding hilo. Celine, malakas na sigaw ni Joaquin nang makita niya ang pagkatumba ng asawa. Sir, what happened to Miss Celine? Nagulat pa ang nagla-laptop na si Sir Eridem sa may couch. Nawala ng malay si Celine. Sagot niyang pasugad na sa kinaroroonan ng asawa. Wala nang makakapidyo sa kanya. Pupuntahan niya si Celine. Sir, saan kayo pupunta? Nagulat pati si Osef na nooy abala naman sa paglilinis ng kotse sa biglaang paglabas niya sa bahay. Hindi niya ito sinagot, diretso niya ng labas. Nagtatakbo, Celine, nandyan na ako. Bulong niya nang malapit na siya sa Villa Verde. Hingal na hingal ay mas binilisan niya ang takbo. Oo, ang hindi rin alam ni Celine ay nasa malapit na bahay lang siya. Magkapit bahay lang sila. Noong napalipat niya si Celine sa Villa Verde ay lumipat din siya sa katabing villa na pagmamay-ari ng isang kakilala. Nirentahan niya iyon para aniya ay magkalapit lang silang mag-asawa. Doon sila umuwi ni na Secretary Dem, Osef at Calex kapag nililisan nila ang Maynila. Ginawa nilang hideout. Celine, sigaw niya nang makapasok siya sa gate ng Villa Verde. Naroon nga ang kanyang asawa at nakabulagta. Madaling dinaluhan niya ito't inakay. Celine, open your eyes. Anong nangyari sa you? Mahinang tinapik-tapik niya ang pinggi ng asawa. Napakunot noo naman si Celine. Totoo ba ang naririnig niya? Boses ni Joaquin ba talaga ang narinig niyang gustong magmulat siya ng mga mata? Hindi naman kasi siya tuluyang nawalan pa ng malay. May diwa pa siya, may naririnig pa siya. Celine, wake up, please. Celine, boses nga ulit ni Joaquin. Sa puntong iyon, pinilit na talaga niyang ibukas ang kanyang mga mata. Subalit nasilaw siya sa sinag ng tirik na araw kaya hindi niya malinaw na nakita ang mukha ng asawang tumatawag sa kanya. Hang on, Celine, dadalhin kita sa ospital, sabi pa ng boses ng kanyang asawa bago niya naramdamang binuhat siya nito. Ang sumunod nang nangyari ang hindi na niya alam dahil tuluyan na siyang nawala ng malay. Kasabay niyon ang pagtulo ng isang butil ng luha niya. Masaya siya dahil at least kung sakaling hindi na siya madyay gising ay boses ng lalaking pinakamamahal niya ang huling narinig niya't magiging baon niya sa pagpanaw. Pabalik-balik ng lakad si Joaquin sa may labas ng emergency room kung saan itinakbo niya ang asawa. Sobrang nag-aalala siya sa kalagayan nito. Ilang beses niyang pinigilan ang sarili na huwag sumugod sa loob malaman lang sana kung ayos pa ba si Celine. This is what he dislikes the most, waiting.
It feels like he's going to lose his mind whenever he waits. Maya-maya ay nagdatingan sina Asaf at Secretary Dem. Wala si Kalex dahil rest day nito ng 2 araw. Sir, someone wants to talk to you. Importante, agad na inlabat ni Secretary Dem sa kanya ang cellphone. Hindi mo ba nakikita? Nasa ang asawa ko. Wala akong panahon sa mga tawag ngayon. Si Miss Erica, sir. Nandito na pala siya sa Pilipinas, and she wants to talk to you about her and her parents' shares in Regal Empire. Sir, kapag ibebenta nila sa iyo ang shares nila ay tapos na ang problema natin. Panipi. He stood frozen like an iceberg. Sir, ito na ang hinihintay natin bago pa makakilos sina Sir Jasper, inganyo pa sa kanya ni Secretary Dem. Inilapit pa sa kanya ang cellphone. Ilang sandali na napatingin siya sa maliit na aparato. Nag-aalangan siya dahil parang hindi niya kayang lunukan ang kanyang pride. Hindi niya alam kung paano makikipag-usap sa dalagang ex niya at pinagtabuyan niya noon na sa kabila ng pangangailangan ay mananatili ang kanyang dignidad. Sa bagay, aanhin nga naman niya ang dignidad at pride sa sitwasyon ngayon. Hindi ang mga iyon ang kailangan niya ngayon kundi shares, madaming porsyento ng shares upang mabawi niya ang Regal Empire. Erica, hindi nagtagal, kinuha na nga niya cellphone at sinagot. Finally, akala ko talaga ay didedmahin mo ako, kunway nagtatampo na tinig ng dalaga sa kabilang linya. I'm sorry, it's just that there's an emergency happening here kaya ayaw ko sanang sumagot ng kahit anong tawag. Panipi. Oh, really? Anong emergency? Do you need any help? Panipi. No, thanks. Kaya na naman ito. By the way, what did Secretary Dem say about you being willing to sell me your shares for the sake of Regal Empire? Totoo ba yun? Yeah. Actually, kami ni Dad sana kung magkakasundo kayong dalawa. Nang makauwi kasi ako noong nakaraang araw, I found out about the issue in your company. Gusto agad kitang tulungan dahil may pinagsamahan naman tayo kahit na tinalikuran mo ako dahil lang sa cheap na babaeng iyon. Panipi. Thanks for that, Erica. I really appreciate it. Panipi. No problem. Ang kaso bago maging official ang pagbebenta namin ng shares ay gusto ka raw ngayon makausap ni Dad. Nag-isang linya ang mga kilay ni Reed na napasulyap sa pinto ng emergency room. As in ngayon na, oo kasi pupunta sa Japan si Daddy mamayang gabi. Panipi. He gnashed his teeth. Gumuhit sa dibdib niya ang pag-aalangan. Erica, pwede bang humiling na lang kami ng appointment sa dad mo kung kailan siya ulit available? Hindi ka pwede ngayon, hindi mo ipa-priority ang daddy ko. Ayaw mo ba ng tulong niya? Ngunit pangungonsensya naman ng dalaga. Napamura sa isip si Joaquin. Well, kung ganyan ka ay hindi ko na maipapangako sa iyo na sa iyo ibibigay ni dad ang shares niya. Hindi ko na rin siya mapipigilan kung kay Jasper niya ibibigay kung siya ang makakapunta rito para kausapin siya. Look, Erica, gustong-gusto ko na magpunta ngayon na dyan sa inyo pero kasi, Joaquin, isipin mo kung ano ang mas mahalaga. Ang emergency dyan na sinasabi mo o ang malaking tsansa na mabawi mo ang Regal Empire. Mamili ka, ani mo'y binagsakan ng semento ang batok ni Joaquin na napayuko ng ulo. Sigilt niyang tinimbang ang isip ang lahat. Joaquin, huwag mong sayangin ang huling tsansa mong ito, mapanghalina na inganyo pa sa kanya ni Erica. Sige, papunta na ako dyan. Sa huling desisyon ngay ang Regal Empire ang muling pinili ni Joaquin. Okay, hihintayin ka namin. Bye. Pinatay agad ni Erica ang tawag nang marinig ang kanyang kasagutan ng lulumaw naman ang hitsura ni Joaquin nang balik niya ang cellphone kay Secretary Dem. Asaf, ihanda mo ang sasakyan. Babalik tayo ng Maynila ngayon din, at utos niya sa tauhang driver. Yes, sir. Nagmamadaling sumunod si Asaf. Tama lang ang naging desisyon niyo, sir. Hindi bale dahil balang araw kapag maayos na ang shot sa Regal Empire ay tiyak na mauunawaan kayo ni Ma'am Celine, pampalubag loob na sabi sa kanya ni Secretary Dem. He doubts that matter, but what can he do? Many employees are relying on him in Regal Empire. Tiyak na kapag magpapatuloy ang pagre-reyna-reynahan ng kanyang tita Divina ay madaming mawawala o mapapalitan na mga empleyado nila doon. Iyon din ang isa pang iniisip niya. Ayaw rin niyang mawala ang Regal Empire sa mga empleyadong inilaan din ang buong buhay nila sa kumpanya. Celine needs him, but their many employees need him more.
Ipapasa Diyos na lamang niya ang desisyon niyang ito. Maiwan ka muna rito saglit. Tawagan mo muna si Aling Cora, iyong caretaker ng Villa Verde. Papuntahin mo siya rito. Sabihin mo na siya na ang bahala kay Celine at sabihin mong palabisin niya na siya ang nakakita kay Clarence na nahimite at siya ang nagdala rito sa ospital. Instruction niya kay Secretary Dem. Areglado, sir. Panipi. Sumunod ka agad pagkatapos mong matiyak na magiging maayos ang lahat paggising ni Celine. Hindi niya dapat malaman na pinuntahan ko siya. Noted, sir. Panipi. Bumantong hininga si Joaquin. At kahit hirap ang kalooban niya pinilit niya ang sarili na pumihit na. Mabigat ang mga paang tinalikuran na niya ang emergency room at nag-umpisang lumakad palayo. Tuldok. Mahal na mahal kita, Celine, pero sorry kung hindi pa rin kita pwedeng pilan. Ang naiyak niyang Yuzel habang palayo ulit sa babaeng kanyang pinakamamahal. Nasa isang private room ng ospital na si Celine nang pagbalikan siya ng malay. Mukha ni Aling Cora na caretaker ng Villa Verde ang namulatan niya. Aling Cora, anong nangyari? Namamaos niyang Yuzel. Ilang sandaling pikit mulat siya ng mga mata. Nang nagbalik sa isipan niya ang nangyari ay napamulagat na ang kanyang mga mata. Na nasaan po si Joaquin? Celine, huminahon ka. Sandali at tatawagan ko ang doktor, anang ang aktong aalis ito. Aling Cora, nasaan po ang asawa ko? Pero pigil niya nito. Asawa mo? Ay, wala naman akong nakita kanina. Dumating ako sa villa kanina na ikaw lang mag-isa at walang malay. Natilihan si Celine. Naguluhan, malinaw sa isip niya na narinig niya ang boses ng kanyang asawa bago siya tuluyang nawalan ng malay, tawagin ko lang ang doktor. Saglit lang, sabi ni Aling Cora at lumabas na, lalong naguluhan si Celine nang mag-isa na lamang siya. Paulit-ulit niyang inaalala ang nangyari. Paanong nangyari iyon? Elsa lamang ba iyong hallucination? Pagbalik ni Aling Cora ay kasama na nito ang doktor at ilang nurse. Sinuri siya at pinangaralang maging maingat na lang ulit dahil mukhang mislan daw ang kanyang pagbubuntis. Buntis ka pala, hindi makapaniwalang tanong ni Aling Cora nang umalis na ang doktor. Ngumiti siya, opo, Aling Cora, noong isang araw ko pa alam. Paano yan? Wala kang makakasama sa villa kapag wala ako doon. Huwag niyo po akong alalahanin. Basta huwag mo na lang po muna papaalam sa kahit na sino lalo na kay Tita Mildred. Ayokong nag-aalala siya sa akin habang inaalagaan niya po ang asawa niya doon sa States. Pagbalik niya na lang ko po sasabihin, kaya ko naman po ang sarili ko. Panipi. Kung iyon ang gusto mo. Hindi bale at nandito lang ako. Panipi. Salamat po, Aling Cora. Panipi. Tumanga ng ginang. Sandali at baka gutom ka na. Kumuha ito ng mansanas sa basket ng mga prutas, pagkatapos ay hinugasan at binalatan. Aling Cora, wala po ba talaga si Joaquin kanina na nadatnan niyo? Hindi po ba talaga siya ang nagtakbo sa akin dito sa ospital? Ilang sandali bago nakasagot si Aling Cora, ni hindi ito makatingin sa kanya ng sumagot. Pasensya ka na talaga, Celine, pero wala talaga akong nakita na ibang tao doon. Ganoon po ba? Kinagat niya ang labi para pigilan ang sakit. Pumikit din siya at saka huminga ng malaim. Kung wala lang doon si Aling Cora, baka napaiyak na siya, para siyang babasaging kristal na nabasag ng milyon-milyong piraso. Grabe, naging dalulo lang pala siya kanina. Nakakahiya, ang sakit sa puso niya. Sorry, anak, kung malungkot si Mommy. Nadadamay ka tuloy. Nanginigilad ang mga luha niyang hinaplos-haplos ang kanyang tiyanang. Maaalala niya ang kanyang anak. Hindi niya namalayan na kuminang ang maliit na bato ng suot niyang engagement ring, animoy may ipinahihiwatig.